Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Nagpapaabot po sa inyo ng isang pagbati na sana'y sumainyong puso at kaisipan ang karayaang minimiki. Paki-share po itong episode na ito sapagkat maya-maya babasahin ko po ang tula ni Amado V. Hernandez. Isa pong multi-awarded na makata na masyado naging revolusyonaryo, maraming beses na pakulong, at sa kanyang alaala po ay ang ating pong pagbati ay ating pong pag-ulit sa himpapawid ng kanyang klasikong tula. Samantala, mga kaibigan, pinangako ko sa sarili ko, hindi muna ako magkokomentaryo tungkol sa mga masasamang espiritu. Pinangako ko sa sarili ko, hindi ko muna babanggitin ang mga masamang espiritu na pareho ni Robin Padilla. Ayaw ko pong banggitin yan. Ang hindi ko po rin gustong banggitin na ngayong araw na ito ay isa pang masamang demonyo. Ang pangalan ay Rodante Marcoleta. At yung pong kasamahan nila ng mga pitupang demonyeta at demonyong mga senador. Bakit po natin sinabi yan? Sapagkat mga Pilipinong traidor. Ngunit sila ay tinuturing kong kampo ng pinaka-traidor na si Marcoleta. Bakit po? Siguro hindi totoong abogado ito. Saan ka nakita ng abogado na nanalo ang kaso ng Pilipinas? Kini-question niya, bakit tayo nanalo? Saan ba nag-umpisa ang ating coordinates? Hinahanapan ng coordinates? Ano bang coordinates ng karagatan? Wala namang punong kahoyan, walang bundok, pantay-pantay yan. Hindi mo masasabing doon sa 17 alon, doon mag-uumpisa ang coordinates. Bugok. Ang coordinates dyan, mula sa Pangpang, sang-ayon sa salingang batas, hanggang 200 nautical miles, lahat yan ay Pilipinas. Ugok. Bakit mo questionin? Pangalawa, questionin mo, pinanalo tayo? Sinabi ng United Nations, Permanent Court of Arbitration, hindi totoo yung mapa ng China ng 9-dash line na sinasakop niya buong Palawan, East and West Philippine Sea. Walang batayan sa kasaysayan, walang batayan sa UNCLOS. Yung UNCLOS po, United Nations Conference on the Law of the Sea. UNCLOS po yan. At tayo po ay nanalo na nagdemanda si Pinoy Aquino. At yan po ang dahilan kung bakit nung panahon ni Duterte, bumaba ang desisyon. Ang desisyon, panalo ang Pilipino na ang Pilipinas ay talagang para sa mga Pilipino. Ngayon, sa panahon ni Marcos, na ayaw pong sumuko sa mga insik, pinaglaban ni Duterte, sinabi niyang walang kwenta yung desisyon na yan, dapat ibasura. Sabi ni Xi Jinping, hindi ko rirespetuhin yung desisyon na yan. Normal lamang po kay Xi Jinping yan. Ang hindi normal ay itong si Duterte at si Marcoleta. Si Duterte, basura daw yung desisyon. Ito naman si Marcoleta, 2026 na. Excuse me. Talaga masamang espiritu yung pangalan na yun eh. Kini-question niya bakit tayo nanalo na parang mali ang desisyon. Saan daw ang coordinates? Bugok, makinig ka. Sabi ng konstitusyon at sabi ng United Nations mula sa Pangpang, alam mo yung Pangpang Beach, sa Dolomite Beach ni Duterte, sa Manila Bay, kung saan ka tumutungtong dyan at hindi nababasa yung paa, yan ang hangganan, yan ang coordinates.
200 nautical miles, yan ang saklaw ng economic zone, exclusive economic zone. Siguro kinakailangan mag-isip po tayo ng paraan kung paano po natin matatanggal sa Senado yan. Sapagkat hindi lang inchik ang kalaban natin. Kalaban pa natin mga Pilipino at Iglesia ni Cristo, mga pareho ni Marcoleta at mga kapwa niya traidor sa Pilipinas. Kaya nga po, babalik ko doon sa pangako ko na hindi ko muna sasabihin yung mga kademonyohan dito mga ito. Tulad ng aking pong binanggit kanina, tayo po ay magbibigay pugay sa isang tao na allergic sa mga dayuhang sumasakop sa ating bansa. Ang kanyang pangalan, bagamat tayo po ay Makata rin, hindi po atin to. Ito po ay sinulat ng isang dakilang Makata, ang pangalan ay Amado V. Hernandez. Ang title, Lumuha Ka, Aking Bayan. Lumuha ka, aking bayan. Buong lungkot mong iluha, ang kawawa mong kapalaran. Ang lupain mong kawawa, ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayuhang bandila, ang wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawin, agawan ka ng laya, 13 ng Agosto ng saklutin ang Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang sa libingan ng maliit, ang malaki may libingan. Katulad mo ay si Huli na aliping bayad utang, katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban, tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang kasawiang nagtalakop, na sa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayamanay, kamal-kamal na naubos, lahat mong kalayaay, sabay-sabay na natapos. Mastan mo ang iyong lupa, dayong hukbo ang nakatanod, mastan mo ang iyong dagat, dayong bapor na sa laot. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon. Kung sa araw ng langit mo, lagi nang dapit hapon. Kung ang alon sa dagat mo'y ayaw nang magdaluyong. Kung sa bulkan ng dibdib mo'y hindi man umuungol. Kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbangon, lumuha ka sapagkat ang laya mo'y nakaburol. May araw ding sa luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw ding di na luha sa mata mo'y mamumugto. Ang dadaloy, kundi apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo'y aserong kumukulo. Sisigaw ka ng buong giting sa liyab ng libong sulu, at ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punglo. Ang tula pong yan ay kay Amado V. Hernandez. Ako po si Waldy Carbonell at sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!